sila sa driving, welding, dressmaking. Sinasayang ng gobyerno yung pera ng taong bayan. Diyos ko, grabe. Mali ang sistema natin. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng livelihood in every barangay, pagkatapos bibigyan niya ng pondo ng government. Kasi andyan na eh. Andyan yung tao. Sabi natin, nag-training ka ng dressmaking. Wala ka namang building, wala kang tao, wala kang makina, wala kang everything. Pati yung mga farmers, dapat ma-organize natin yung mga farmers. Kasi maraming makukuha yung mga farmers pag na-organize na. Yung ilaw ng tahanan in every barangay throughout the Philippines, it will be converted into a cooperative under the Hope Community Program. Kasi kung ang gobyerno ang aasahan natin na gumawa ng mga cooperative in every barangay, wala yan. Wala sa programa nila yan. Sa totoo lang. Kaya kung magkakaisa tayo, may pasan natin yung mga programang pangkabuhayan sa every barangay. Mababago natin ang Pilipinas, pati criminality, prostitution, pati corruption, mababawasan natin yan. Kasi ito, mayroon akong ginawa ditong ID, mayroon ID ganito, na marami ng mga dispito sa likod. Kasi kahit na yung national ID natin, gamitin mo, wala kang makukuha dispito. Ito sa atin, ganito na ang nangyayari. Marami na yan ang mga magbibigay ng dispito, mga resorts, mga fertilizer, mga lahat na. Kung bigyan natin yung mga kasi ang mga negosyante, may tinatawag na corporate social responsibility. O katulad ng SM, ano ang livelihood program ng SM? So, barangay nila na kinakatayuan nila. Kinukuha na lang nila yung mga pera ng taong bayan. Hindi sila gumawa ng livelihood in every barangay. Pati yung gobyerno hindi gumawa ng livelihood in every barangay. Nakakadismaya ang sistema natin. Kaya kung hindi tayo kikilos, mas lalo tayong lulubog sa kahirapan. Kailangan kumilos tayo. Kaya dapat kumilos na tayo. Kaya magkaisa na tayo. Paano ba kikilos sa Si Siya